Hello 2025! At ang hatid namin sa inyo ay new knowledge sa tulong ng All Yan. Saan ang pinakamalaking subtropical jungle sa North America? Alligator and crocodile, ano ang pinagkaiba? Wild na damo, gaano kataas tumutubo? Paano ginawa ang Panama Canal? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Ang ating destination, ang pinaka-importanting biodiversity area sa Amerika, ang Everglades. Ang Everglades ay tropical wetlands sa southern Florida. Nabubuhay ito dahil sa iba-ibang weather system sa Florida na resulta ng kakaibang kombinasyon ng geography, geology, and weather patterns. Ang klima doon ay subtropical. Ibig sabihin, laging mainit at basa. Sakto para magkaroon ng marshlands o mga latian. Ang Everglades ang pinakamalawak na subtropical jungle sa North America. Wow! Sa ilalim ng latian ay limestone, isang uri ng water-bearing rock na parang dambuhalang aquifer o layer ng bato na dinadaluyan ng tubig. Pag sinabing Florida, tubig agad ang naiisip ko. Isa kasi itong peninsula na napapaligiran ng tubig sa tatlong side. Pero lagi rin itong binabagyo, kaya laging basang-basa sa ulan ang mga taga rito. Sa dakong hilaga ang Kissimmee River, isang malawak na floodplain na parang higanteng water drainage system na naghatid ng tubig papunta sa Atlantic Ocean. Dahil kakaiba ang kapaligiran at klima, ang daming gustong tumira dito. Great egrets, herons, white ibis, at wood storks. Ang ilalim ng latian, puno ng mga ahas, manatees, lahat ng uri ng isda, alligators, at crocodiles. Trivia muna, true or false? Ang Everglades ang nag-iisang lugar sa buong mundo kung saan may alligators at crocodiles. Ang sagot ay true. Nandito pareho ang alligators and crocodiles. Wait lang ano yung pinagkaiba nila? Hiyang ang alligators sa freshwater, pero ang crocodiles kayang mag-adapt sa tubig tabang o tubig dagat. Bukod dito, ang ecosystems sa Everglades ay sobrang siksik sa concentrations ng rare and endangered species sa Amerika. Halimbawa, ang Florida panther, West Indian manatee, at wood stork. Bihira na silang makita sa Everglades.
Pasyalan natin ang iba-ibang ecosystem sa Florida Everglades. Iba't ibang ecosystems ang sama-sama at magkakatabi sila doon. Pinakamalalim na ecosystem sa marshlands ang pond and slough. Pag sinabing pond, ito yung mga lugar dito ng still water, habang yung slough ay parang ilog na umaagos naman pero mabagal. Gusto ng alligators mag-hunting at tumira dito. Next ecosystem, wet prairie. Ito yung mga katubigan na may mga halamang madahon. Lubog sila sa tubig ng 3 up to 7 months kada taon. Pero pag tagtuyot, lumilitaw ang lupa dito at pwedeng lakaran. Perfect na tambayan para sa mga hayop na kayang mamuhay sa tubig at lupa, gaya ng mga native na ahas. Maraming sawgrass marshes sa Everglades. Ito yung malalawak na talahiban na aabot 9 feet ang taas. Teka, bakit sawgrass ang tawag sa kanila? Kasi para silang lagaring may ngipin. Kunti lang ang klase ng species na nakatira dito, gaya ng alligator. Sa kapal ng balat ito, epic fail ang tanim ng sawgrass. Meron ding freshwater marshes, malalawak na wetlands na puno ng tubig. Mga silang mga lawa na napapalibutan ng mga halamang balutang-lutang. Maganda ang biodiversity dito. Ibig sabihin, maraming uri ng nilalang ang nakatira dito. Kaya ligtas sila dito, baka man o tagbiot. Nariyan ang mga kulisap gaya ng midges, mga lamok, crane flies, pati nematodes. Meron ding maliliit na mammals gaya ng muskrats, mga daga, at shrews. Present din ang mga ibon, gaya ng mga bibe, pato at itik, mga gansa, songbirds, at swallows. At sa mas malalalim na lugar, meron mga isda gaya ng northern carp at mga carpa. Panghuli ang hardwood hammock ecosystem. Ito yung float canopy forest. Sa Everglades, naiiba sila kasi kadalasang hindi babad sa tubig. Nagkalat din dito ang mga sari-saring puno tulad ng mga semi-deciduous trees o mga punong naglalagas ng dahon. Iba-iba rin ang mga ibon at reptiles na magkakapit-bahay dito. Sa Everglades, nanggagaling ang drinking water ng mahigit 8 million katao sa Florida. Kaya lang, ang laki ng nabawas sa Everglades mula nang dumating at sakupin ng Europeans ang Amerika. Kasi noon, hindi pa alam ng mga tao kung gaano mahalaga ang marshland sa ekolohiya. Tanong, ilang porsyento ang natitira sa original marshland sa Everglades? A. 95%, B. 70%, C. 55%, or D. 40%. Nakakalungkot, pero ang tamang sagot ay D, 40%. Noong unang panahon, 3 million acres ang lawak ng Everglades, pero 40% na lang ang natitira simula nung i-convert ito sa loob ng maraming taon para sa pagsasaka, tatanim at pag-develop ng mga syudad. Buti na lang, may nasimulan ng conservation efforts para bumalik ang dating ganda ng Everglades, or at least, mapanatili ang natitira rito. Mula sa Florida, lumipad tayo sa bansang Panama. Ilang barko ang dumadaan sa Panama Canal araw-araw? A. 4, B. 40, or C. 4,000. Ano kaya ang sagot? Nahulaan niyo ba kung ilang barko ang dumadaan sa Panama Canal araw-araw? A. 4, B. 40, or C. 4,000. Kung sinagot nyo ay B, 40, tama kayo. Ang 40 ships na yun ay equal sa 4% ng lahat ng global fleet. Daanan ito ng tubig pero gawa ng tao. Kasi mas mura at mas madaling maghatid ng paninda sa dagat kaysa sa lupa. Ang totoo niyan, 6,000 years nang gumagawa ng canals ang mga tao sa buong daigdig. Noong 1500s, nausong pangmalaki ang international trade sa mga bansa. At para madala ang mga paninda mula Europe sa United States, kailangan maglakbay pa ang mga barko sa pinakadulo ng South America. Layo at ang gastos. Kaya naghanap sila ng shortcut. Una, sinubukan nila sa Northern Canada. At tuklasan nila ang Northwest Passage, pero mabagal na ang biyahe. Delikado pa kasi nagdiyelo ang dagat pag winter o taglamig. Maraming barko ang nawala o nadisgrasya, kaya naghanap pa ng ibang madadaanan.
May ibang idea si Vasco Nunez de Balboa, isang conquistador ng mga tribo sa Central and South America. Napansin niya na 50 miles lang ang naghihiwalay sa Atlantic and Pacific Oceans at ang nasa pagitan nila ay ang bansang Panama. Kung mabubuksan lang yun, hindi may shortcut na. Pero ilang centuries pa bago na-develop ang technology para makagawa ng canals. 1880s na nung sumubok ang unang engineer, si Ferdinand de Lesseps ng France. Sumikat siya bilang architect ng Suez Canal. Ito yung kanal na 200 miles ang haba sa Egypt, kaya may experience na siya. Pero ang daming problema. Yung sea level canal design na ginawa niya sa Suez ay hindi nangangailangan ng canal locks. Pero sa Panama, dapat may locks kasi dadaanan ng kanal mga burol o fields na mas mataas sa sea level. Ganito yun. Pagpasok ng barko sa empty lock, isasara yun. Saka pupunuin ng tubig para umangat yung barko ng mas mataas sa level ng kanal. Normal lang na sunod-sunod ang locks o kaya may lock na pataas na susunod ng lock na pababa para makabalik sa sea level ang barko. Nabigla rin sila de Lesseps sa terrain o mga anyo ng lupa sa Panama. Nahirapan silang magbukay ng sea level canal. Sa dami ng mudslides, gastos at mga trabahador na nagkasakit ng malaria. Malaria? Yung sakit galing sa kagat ng lamok? Yun nga, dahil nagpatong-patong na ang problema, tumuko si de Lesseps. Buti na lang may ibang bansa na sinalo yung project. Alam nila magandang mamuhunan dito. Hulaan niyo kung anong bansa ang bumili sa canal project na nilaglag ng France. A. The United States. B. Mexico. Or C. Brazil. Ang tamang sagot ay A. United States. Binago ng mga Amerikano ang plano. Imbis na sea level canal design ni Lesseps, naging canal lock plan na at doon na nag-umpisa. I believe!